Nagsisimula ang episode sa isang malabong kamalayan ni Garo, na biglang nagising habang sugatan at duguan ang katawan. Hindi niya maalala kung bakit siya nawalan ng malay, pero malinaw sa isip niya na natalo siya ng isang halimaw, at mas lalong nakapagtataka na buhay pa rin siya. Napansin niyang tumigil na ang pagdurugo ng kanyang mga sugat, at ang kanyang damit ay tila dumikit at sumanib sa kanyang laman, parang may kakaibang pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Habang iniisip niya kung ano ang nangyari at kung nasaan na ang batang si Tareo, mabilis niyang isinasantabi ang pag-aalala at nag-focus sa kaligtasan. Sa kabilang banda, gumagalaw na rin ang Hero Association, isang mahalagang signal ang na-detect, ang counterattack signal. Ibig sabihin nito, malapit na nilang matukoy ang pinagtataguan ng Monster Association. Sa headquarters, pinangunahan ni Child Emperor ang operasyon. Ipinahayag na hindi pa kompleto ang mga Class S heroes, ang ilan ay sugatan, ang iba ay tumangging sumali, at may ilan na hindi makontak. Mas lalong naging tensyonado ang sitwasyon ng pag-usapan kung sino ang mapagkakatiwalaan. Lumitaw ang pagdududa kay Genos, ang Demon Cyborg, dahil sa kanyang misteryosong pinagmulan at sa katotohanang ang kanyang tirahan ay malapit sa Ghost Town kung saan matatagpuan ang hideout ng mga halimaw. Dahil sa panganib ng posibleng pagtataksil, napagdesisyonan, kahit mabigat, na alisin si Genos at pati si Silverfang sa mismong operasyon. Ang pangunahing layunin, mailigtas ang hostage na si Waganma, anuman ang kapalit, kahit na mga hulugan ito ng sakripisyo ng ilang bayani. Samantala, lumipat ang eksena sa bahay ni Saitama, kung saan ang tensyon sa labas ng mundo ay tila walang epekto sa loob. Naging komedya ang tagpo, nag-hotpot silang magkakasama, sina Saitama, Genos, King, Hellish Blizzard, Dr. Casino, at maging si Silverfang. May bangayan sa karne, tofu, at repolyo, at kahit seryoso ang usapan tungkol sa lakas, disiplina, at pagiging bayani, nauuwi pa rin ito sa katahimikan at kalokohan ni Saitama. Habang ang iba'y umalis na, naiwan si King, na aksidenteng nakatulog sa sobrang pagod. Kinaumagahan, tahimik ang City Z Ghost Town, halos walang bakas ng halimaw, na parang kusa silang nagtatago. Ngunit alam nating hindi ito katahimikang permanente. Biglang dumating ang mga opisyal ng Hero Association kay King. Dahil sira ang kanyang communicator, inakala ng lahat na buong gabi siyang lumaban mag-isa, batay sa mga mantsa sa kanyang damit na sa totoo lang ay mula lang sa hotpot. Tuloy, mas lalo siyang napuri at isinama sa nalalapit na operasyon. Sa headquarters, umiiyak at desperado si Narinki, ang ama ni Waganma. Handa niyang ibigay ang lahat, pera, ari-arian, kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit pinaalalahanan siya ng mga bayani, hindi pera ang panlaban sa mga halimaw, kundi lakas at tapang. Dumating na ang mga Class S heroes. Nabuo na ang plano, sabay-sabay na paglusob, iba-ibang ruta, at mabilisang rescue. Ang ilan ay magsisilbing backup sa ibabaw upang pigilan ang pagtakas ng mga halimaw. Isang totoong digmaan ang paparating. Sa ilalim ng lupa, ramdam na rin ng Monster Association ang kakaibang kilos. May isang tagalabas na gumagala, hindi malinaw kung bayani, halimaw, o mas masahol pa. Habang sinusubukan nilang alamin ito, isang mas madilim na eksena ang nagaganap. Si King the Reaper, isang sadistang halimaw, ay pinapahirapan si Tareo. Wala siyang pakialam sa digmaan ng mga halimaw at bayani, ang gusto lang niya ay pumatay. Sa gitna ng takot at sigaw ng bata, biglang may humarang. Isang pamilyar na tinig ang maririnig. Tanda, sabi ni Tareo. Lumabas si Garo, sugatan ngunit matatag, handang ipagtanggol ang bata. Sa sandaling iyon, malinaw na ang susunod na mangyayari, isang marahas at personal na laban ang sisiklab. Pagkatapos, pilit niyang inilalayo si Tareo mula sa panganib. Ramdam niya na halos wala na siyang lakas, pero malinaw sa isip niya ang isang bagay, hindi siya pwedeng tumigil ngayon. Habang gumagalaw sila, biglang sinalubong sila ng ilang halimaw na gustong makakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagpatay sa tinaguriang Hero Hunter. Sa kabila ng kanyang kondisyon, sa loob ng ilang saglit, bumagsak ang mga humarang sa kanila. Kita ni Tareo kung gaano kalakas si Garo, at kung paano siya patuloy na lumalakas habang lumalaban. Pero hindi pa tapos ang panganib. Ramdam ni Garo ang presensya ng isang nilalang na ibang-iba sa lahat ng kanyang nakaharap. Tumigil siya at tahimik na inutusan si Tareo na huwag lilingon. Ang tibok ng puso niya ay bumilis, ang balat niya ay parang tinutusok, isang malinaw na babala ng paparating na kamatayan. Sa dilim, lumitaw ang isang dambuhalang presensya. Isa-isang dumating ang mga threat-level demon monsters, tinutokso si Garo at sinasabing dapat sana'y kumampi siya sa Monster Association. Ngunit sa kabila ng pagiging mag-isa, nilabanan ni Garo ang mga ito, at isa-isang pinabagsak. Sa puntong iyon, napagtanto ng mga halimaw na hindi na siya ordinaryong tao. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang lumitaw si Overgrown Pochi, isang mukhang aso, ngunit itinuturing na threat-level dragon. Sa isang iglap, yumanig ang buong ilalim ng lupa. Ang bawat paghinga at pag-atake ni Pochi ay parang lindol.
Sa unang pagkakataon, napilitan si Garo na umatras. Dito na nagpasya si Garo na maghiwalay sila ni Tareo. Alam niyang pabigat ang bata, at kung magpapatuloy silang magkasama, pareho silang mamamatay. Kahit umiiyak at natatakot si Tareo, iniwan siya ni Garo, hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil iyon lamang ang paraan para may mabuhay. Mag-isa na si Garo. Habang sinusubukan niyang labanan si Pochi, muli siyang tinamaan at nahulog ng malalim sa mas mababang bahagi ng hideout. Halos hindi na siya makagalaw. Doon, lumitaw ang tunay na utak ng Monster Association, si Gyoro-Gyoro. Sa pamamagitan ng telekinesis, walang kahirap-hirap na pinigilan ni Gyoro-Gyoro si Garo. Ipinaliwanag niya ang tunay na layunin ng Monster Association, ang paglikha ng perpektong halimaw sa pamamagitan ng tinatawag niyang monsterization. Hindi ito basta mutation, ito ay paulit-ulit na pagharap sa kamatayan, pagbasag sa limitasyon ng katawan at isip. Ikinwento ni Gyoro-Gyoro ang kanyang mga eksperimento, mga nabigong pagsubok, mga nilalang na namatay, at ang kanyang unang tagumpay, Monster King Orochi. Ngunit ayon sa kanya, mas malaki pa ang potensyal ni Garo. Inalok niya si Garo ng kapangyarihan, pagsasanay upang maging mas malakas pa kaysa kay Orochi, at tuluyang burahin ang mga bayani sa mundo. Ngunit mariing tumanggi si Garo. Wala siyang balak maging alipin. Ayaw niyang may nakatayo sa itaas niya, nagmamasid at nagkokontrol. Sa kabila ng psychic pressure, unti-unting nakakaangkop si Garo. Natutunan niyang gumalaw kahit pinipigilan ng katawan niya. Napansin ni Gyoro-Gyoro na ang kakayahan ni Garo na mag-adapt ay abnormal, isang bagay na bihirang makita kahit sa mga halimaw. At nang masuri ni Garo ang galaw ni Gyoro-Gyoro, natuklasan niya ang kahinaan nito, isang aksyon lang ang kayang kontrolin sa isang sandali. Dahil dito, nabasag niya ang psychic grip at muntik nang patayin ang strategist ng Monster Association. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Sa isang utos lang, tinawag ni Gyoro-Gyoro ang kanilang huling baraha. Si Lord Orochi, isang dambuhalang nilalang na may mga sungay na kayang gumalaw ng malaya, kayang maglabas ng matinding init, at higit sa lahat, kayang kopyahin ang teknik ng kalaban matapos makita lamang ito ng isang beses. Habang naglalaban sila, napagtanto ni Garo na bagamat napakalakas ni Orochi, kulang siya sa isang bagay, ang tunay na takot. Para kay Garo, ang isang tunay na Monster King ay dapat magdulot ng purong pangamba. Ngunit habang tumatagal ang laban, mas lalo pang lumalakas si Orochi sa pamamagitan ng pagkopya sa estilo ni Garo. Unti-unting napagtanto ni Gyoro-Gyoro na ang laban na ito ay hindi lang pagsubok kay Garo, kundi panganib din sa kanila mismo. Sa huli, habang patuloy na yumanig ang ilalim ng lupa at papalapit na ang mga bayani mula sa itaas, biglang tumahimik ang malalim na bahagi ng hideout. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Samantala, pinapakita ang isang seryosong briefing ng Hero Association. Gamit ang satellite at advanced tech ni Child Emperor, natuklasan nila na ang taguan ng Monster Association sa ilalim ng City Z ay puno ng halos 500 halimaw. Ibig sabihin, bawat hero ay kailangang humarap sa mahigit 60 monsters, at mas delikado pa, posibleng may mga demon at dragon level monsters sa loob. Napag-usapan din na ang higanting halimaw na Sentichoro ay bahagi pala ng Monster Association, kaya malinaw na hindi biro ang kalaban. Nabanggit din si Drive Knight, na unang nakatuklas ng hideout pero biglang nawala ang komunikasyon. Hindi sigurado kung patay na siya o sugatan lang at nagtatago, pero malinaw ang babala, kahit sino sa kanila ay pwedeng mangyari ang ganoon. Habang tumitindi ang tensyon, nagkaroon ng diskusyon tungkol sa awa. May mga hero na naniniwalang hindi dapat magatubili, ang awa ay kamatayan. Pero may ilan, gaya ng isang hero na gustong iligtas ang mga taong napilit lang maging halimaw, lalo na ang mga dating kriminal na ginawang eksperimento. Kahit may plano siyang subukang ibalik ang kanilang pagkatao, ramdam na malabo ang pag-asa. Lumabas din ang tunay na bigat ng kalaban, sina Monster King Orochi at si Gyoro-Gyoro, parehong tinuturing na dragon level threats. Dahil dito, iminungkahi na iwasan ang one-on-one fights hanggat maaari. Pero syempre, may mga classes heroes na agad nag-aagawan kung sino ang haharap sa final boss. Dito na nagsimula ang internal conflict. Ang mga classes heroes ay nagbangayan, nagtasa ng ego, at nagpalitan ng insulto. Si Tatsumaki Tornado ay walang preno sa pananalita, habang si Amay Mask ay nagalit nang malaman na hindi siya kasama sa underground assault team at sa halip ay ilalagay lang sa surface support. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si King. Tulad ng dati, maling-mali na naman ang interpretasyon ng lahat, inakala nilang mag-isa niyang nilabanan ang mga halimaw sa City Z buong gabi dahil sa mga mantsa sa damit niya. Ang totoo, nag-hotpot lang siya, pero ang reputasyon niya ang muling nagligtas sa sitwasyon. Dahil kay King, natigil ang alitan at napagkaisahang ituloy ang misyon bilang isang team. Habang naghahanda ang lahat, may lihim na plano sina Silverfang at Bomb.
Alam nilang nandyan si Garo sa hideout, kaya nagpasya silang isama si Saitama at Genos ng palihim, kahit labag ito sa utos ng association. Naniniwala sila na kung nandyan si Saitama, mas mapapabilis ang lahat. Samantala, si Genos ay dumaan sa isang mapanganib na upgrade. Pinaigting ang kanyang lakas hanggang sukdulan, pero may kapalit, 10 segundo lang ang kaya ng full power bago masira ang kanyang katawan at posibleng ikasawi niya. Habang ang pangunahing puwersa ng heroes ay dahan-daang pumapasok sa ilalim ng City Z, nagsimula ng gumalaw ang mga halimaw. Sa huling bahagi ng episode, ramdam na ramdam ang bigat ng paparating na laban. Lumilitaw ang mga monsters mula sa iba't ibang direksyon, tila inaabangan na talaga nila ang mga bayani.